Inaresto ang ilang inhinyero na sangkot umano sa anomalya sa isang flood control project na nagdulot ng matinding pagbaha sa isang lalawigan. May ulat dito ang aming reporter. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ilang inhinyero at project inspector ang inaresto matapos silang maharap sa mga kasong corruption, kapabayaan at falsification of documents kaugnay ng mga naturang flood control projects. Ipinahayag naman ng DPWH na sila ay makikipagtulungan sa investigasyon at tiyak na mahaharap sa parusa sa ang sino mang mapatunayang sangkot. Samantala, apektado ang daan-daang pamilya dahil sa pagkasira ng flood control structure at kasalukuyan nagbibigay ng relief assistance ang lokal na pamahalaan. Noong Nobyembre 2025, inaresto ang isang engineer ng Department of Public Works and Highways na si Dennis Sabado, kaugnay sa anomalya sa flood control road dike projects sa Oriental Mindoro. Ayon sa kaso, mayroong 289 milyong proyekto ang di umano'y non-existent o substandard. Kaya sinampahan si Dennis Sabado ng kasong graft at malversation, kabilang ang isang dating kongresista. Bilang tugon, tinatag ng pamahalaan ang DPWH Transparency Portal para ikampanya ang kalinawan sa mga infrastructure projects at maiwasan ang korupsyon. Libo-libong estudyante mula sa iba't ibang panig ng Batangas at kalapit probinsya ang sumabak ngayong linggo sa Batangas State University College Entrance Examination. Ayon sa pamunuan ng universidad, mas pinaigting ang seguridad, proseso at sistema ng pagsusulit upang masiguro ang patas at tumpak na resulta. Narito ang ulat ni Kurt Dilron. Magandang hapon Pilipinas, itong DZBB nagbabalita sa ating mga storya ngayon. Ngayon ay ginaganap ang Bat State UCAT na ginaganap sa Barangay Alangilan, Batangas City. Alamin natin ang pahayag ng mga estudyante nag-take ng Bat State U exam ngayong araw. Ano pong experience yun sa pag-take ng Bat State U exam ngayong araw? Okay naman, medyo madali na nakaka-pressure kasi kukunti lang yung oras na binigay tas sobrang bilis lang talaga ng exam. If napapasa po kayo, anong program po ang iti-take mo po? Ano ba yung electrical engineering? Siguro architecture. First choice ko po MP po. Pero pag di po nakapasa, second choice ko ay electrical engineering. Kayo po, electrical engineering din. Na-expect nyo sa Batangas State University? So, na-expect ko dito na mahirap siya since National University. So, Sa akin, medyo parang talaga yung pressure kasi nga, ayun, Center of Engineering nga. Ako, hirap talaga dito. Extra section pa lang, alanganin na yun. Pa kaya. Pero feel ko naman kaya ko naman palisin. Siguro, mahirap, pero kakayanin naman siguro. Yun lang po ang storya ngayon sa Batangas State University. Back to you, RM. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang sunod-sunod na insidente ng panghaharas ng mga barkong Tsino sa masasakyang pandagat ng Pilipinas. salamat Rom. Samantala may panibagong insidente na naman sa West Philippine Sea na iulat ang muling panghaharas ng Chinese vessels gamit ang water cannon at dangerous maneuvers laban sa ating mga barko. Muling giniit ang Pilipinas ng ating karapatan sa teritoryo habang nagpapahayag ng suporta ng iba't ibang bansa tulad ng US, Japan at Australia. Dahil dito, lalo namang naapektuhan ang kabuhayan ng ating mga mangingisda, natakot ang pumalaot dahil sa patuloy na tensyon. Yun lang mga kaganapan dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Ron. Ako si Kurt Dilron. Ito ang DZBB, ang balitang tapat sa'yo. Makita natin ng dalawang issue ang katiwalaan sa flood control project at tensyon sa West Philippine Sea ay parehong nagpapakita kung gaano kahalaga ang mabuting pamamahala at matatag na paninindigan sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang una ay nakakaapekto sa kaligtasan at tiwala ng mamamayan sa loob ng bansa, habang ang ikalawa ay nakakaapekto sa seguridad at kabuhayan ng ating mga mangingisda sa teritoryong dapat hayatin. Sa uli, mahalagang manatiling mulat ang publiko at patuloy na maninindigan para sa katotohanan at karapatan.
Ito ang aming ulat. Maraming salamat.